It may sound like the stuff out of movies, but an asteroid hurtling towards the Earth is something real-life scientists are preparing for at NASA. They're refining the plan because in a few short years, a space rock could come quite close. I'd like to tell you, remain calm, but there's an asteroid that's heading our way. Now, apparently, it'll pass by about 250,000 kilometres, but this thing is apparently the size of Mount Everest. Well, that's a wrap on this news bulletin. But before we go, potentially hazardous asteroid 2024 MK passes Earth at approximately 300,000 kilometers. The European Space Agency first detected the asteroid 2024 MK on 16th of June. Its estimated size is between 120 to 260 meters. In about 5.5 years, a massive asteroid named Apophis, after the Egyptian god of chaos, will pass so close to the Earth we'll be able to see it in the sky. And that has NASA scientists on high alert. Ang banta ng asteroid ang isa sa mga maiinit na pinag-uusapan ngayon sa NASA at sa European Space Agency. Nagpahayag kamakailan ang bansang India ng suporta upang tumulong sa isinasagawang Global Asteroid Mission upang sagipin ang mundo kung sakaling magkatotoo ang bantang ito. Ayon sa pinakahuling ulat, meron daw 72% chance na tumama ang asteroid na ito sa ating mundo. Asteroid na kasing laki daw ng Mount Everest sa Himalaya. Plano ngayon ng NASA na magpadala pa ng space mission upang lalo pang mapag-aralan ang trajectory ng asteroid na ito. Kung tatama ang asteroid na ito na kung tawagin ay Apophis, tiyak na magdudulot ito ng napakalaking pagkawasak. Sinasabing posibleng maganap ang pagtama by April 13, 2029 ayon sa mga siyentipiko. Sa araw na ito, pinaniniwala ang lalapit ang asteroid sa layong 31,000 km sa Earth. Distansyang mas malapit pa kaysa sa mga artificial satellite natin ngayon sa kalawakan at 10 ulit na mas malapit pa kaysa sa distansya ng mundo sa buwan. Ito na ang pinakamalapit na distansya ng isang asteroid na napadaan sa ating mundo base sa record ng NASA. Kaya nga, kung hindi ito tatama sa Earth, tiyak namang malinaw na makikita ito ng ilang mga bansa sa mundo gaya ng nangyari sa eclipse. Subalit kung tatama ito sa mundo, masasabi ba nating ito na ang katapusan ng kasaysayan? May paraan ba para mabago ng mga siyentipiko ang trajectory ng paparating na asteroid? Ang isa sa pinaka-option ay ang pagpapakawala ng missile sa kalawakan na tatama sa nasabing asteroid upang baguhin ang trajectory nito. Isang pamamaraan na subok na ng mga siyentipiko. Pwede rin silang gumamit ng tinatawag na gravity tractor o isang uri ng satellite na lilipad malapit sa asteroid at mag-release ito ng gravitational pull upang hilahin ng kaunti ang asteroid palayo sa direksyong tinatahak nito. Pwede ring gumamit ng special lasers na pwedeng magpasabog sa asteroid. At ang pinakahuling option ay ang pagpapalipad ng daan-daang nuclear missile sa kalawakan. Pero syempre, risky na ang option na ito dahil pwede nitong pira-pirasuhin ang mga asteroid at tumama ang bawat piraso nito sa ating mundo. Dagdag pa ang radioactive elements ng bomba nuklear na delikado rin sa ating planeta. Kapag pumalya ang mga opsyon na ito at hindi talaga napigilan ang pagtama ng asteroid, tiyak na magdudulot ito ng napakalaking pagkawasak dahil ang pagtama ng asteroid ay magiging katumbas ng pagsabog ng ilang libong nuclear missiles. Magdudulot ito ng napakalaking crater sa lugar na tatamaan. Kung tatama ito sa karagatan, maaari itong magdulot ng napakalaking tsunami na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng mundo. Tsunami na pwedeng magpalubog sa maraming mga bansa at lungsod sa loob lamang ng ilang oras. Halimbawa, kung tatama ito sa Pacific Ocean, tiyak na lulubog sa mapa ang lahat ng mga bansang malapit dito, gaya ng Hawaii, Micronesia, Taiwan, Japan, Pilipinas at Australia, at ilan pang mga lugar sa North and South America gaya ng California, Peru at Chile. Tinatayang aabot sa 30 meters
o kasing taas ng mga gusali sa Makati ang alon na pwedeng malikha ng tsunami na dulot ng impact ng asteroid. Matatandaan na noong 2004, ang ganitong klaseng tsunami ay nangyari na sa Southeast Asia at kumitil sa buhay ng humigit kumulang 230,000 katao mula sa mga bansang Indonesia, Sri Lanka, India, Maldives at Thailand. Iyan ay kung tatama ang asteroid sa karagatang Pasipiko. Pero kung ang asteroid ay tumama sa lupa, natural na lilikha pa rin ito ng napakalaking crater. 10 beses hanggang 20 beses ang laki kaysa sa mismong size ng asteroid. Sa asteroid na kasing laki ng Apophis, tiyak na pwede nitong ma-wipe out ang buong lungsod na tatamaan nito. Lilikha rin ito ng shockwave na pwedeng magpayanig sa lupa ng hanggang sa intensity 9 na lindol. Lilikha rin ito ng napakakapal na alabok sa atmosphere ng mundo na pwedeng magdulot naman ng pagbabago sa klima. Kung matatakpan ng makapal na alikabok ang atmosfera ng mundo, haharangan nito ang init ng araw sa loob ng mahabang panahon at pwedeng maging dahilan ng matinding pagyayelo sa ating mundo gaya ng nangyari noong Ice Age. Ang tanong, nasa Biblia ba ito? Well, magandang balita dahil wala sa Biblia na matatapos ang mundo sa asteroid attack. Pero ang catastrophe na pwedeng maidulot ng isang asteroid na kasing laki ng bundok ng Himalaya ay inilarawan sa aklat ng Apokalipsis sa Biblia. Ang sabi sa aklat ng Apokalipsis chapter 8 verse 8 hanggang 9, nang hipa ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta, bumagsak sa dagat ang isang animoy malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng bilang ng mga sasakyang dagat. Bagaman hindi asteroid ang tinutukoy sa talatang ito, magiging ganito ang pinsalang pwedeng idulot ng isang asteroid na kasing laki ng isang bundok kapag ito ay tumama sa karagatan. Pero kung hindi sa asteroid matatapos ang mundo, sa anong klase ng catastrophe magwawakas ang Earth sa pagdating ng ating Panginoong Hesus? Ang sabi sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 16, ibinuhos ng ikatlong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. May nagsalita ng malakas mula sa trono sa templo, naganap na, kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Talagang napakalakas. Nahati sa 3 bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babilonya. Pinainom ito ng alak ng kanyang matinding puot. Napawi ang lahat ng pulo. Gumuho ang lahat ng bundok. Umulan ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo ang bawat isa. At nabagsakan ang mga tao at nilait nila ang Diyos ng dahil dito. Nakakapangilabot ang salot na ito. Sa madaling salita, hindi sa asteroid magwawakas o masisira ang mundo, kundi sa pamamagitan ng isang malakas na lindol, ng isang malakas na tsunami na magpapalubog sa mga pulo, at ang pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo ang bawat isa. Masasabi nating walang pinagkaiba ang pinsalang kaya nitong gawin kung may asteroid man na bumagsak sa lupa. Ganun pa man, naniniwala ang mga siyentipiko na malaki pa rin ang posibilidad na mabago ang trajectory ng paparating na asteroid. Ibig sabihin, pwedeng hindi pa rin ito tumama sa ating planeta. Pero ano't anuman ang mangyari sa mundo, mas mabuti pa rin nasa Panginoon tayo. Ang sabi ng apostol na si Pedro, yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng mga bagay, italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Kung tayo ay mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, malaki ang magagawa ng ating mga panalangin upang mailayo ang ganitong mga sakuna sa ating planeta. Ang sabi nga ni Apostol Santiago, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng isang taong matuwid.